Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Veronica. At ang karanasan na ibabahagi ko, karanasan namin ng aking mga kaibigan sa isa sa mga barangay sa bayan ng Pavia sa Iloilo. Nangyari ito taong 1988. Nasa ika-4 na taon na kami sa sekundaryang pampublikong paaralan sa bayan ng Pavia. Nalalapit na noon ang araw ng aming pagtatapos. At dahil sa wala naman na kaming maraming gagawin pa sa eskwelahan at hindi naman na nagtuturo ang aming mga guro, napagkasunduan naming magkaklase na bumisita sa bahay ng bawat isa sa amin. Una naming binisita ng bahay ay ang bahay ng kaklase naming si Lorna. Masaya naman yon. Wala kasing tao doon dahil nasa bahay siya ng kanyang lolo at lola nakatira. Wala kasi ang mga magulang nito. Kapwa nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung kaya't iniwan siya ng mga ito sa kanyang abuelo. Tumagal lamang kami doon ng 3 oras. Masaya ang araw na yon dahil hindi strikto ang mga ito sa pamamahay nila. Kung kaya't naluluto namin ang kung anumang gusto naming lutuin. Kinabukasan, ang bahay naman ni Jovi ang aming binisita. Mahirap lamang ang kaklase naming ito, pero kami ang nagpumilit na pumunta sa kanila noon. Humihingi ito ng dispensa sa amin dahil wala silang maihahanda sa aming pagbisita. Kaya't nagsuwestyon na lamang kami na kina Martin na muna kami pupunta kinabukasan. Gawa ng si Jovi ay nagpaalam sa guro namin na tutulong muna ito sa tatay niya sa pag-aani ng palay. Hindi naman sa kanilang palayan, pero nakikiani sila roon para may pangtustos sa pambayad niya sa eskwela. Na mga panahon kasi na yun ay hindi kami makakagraduate kapag hindi kami nakabayad ng bayarin sa eskwelahan na 50 pesos. Nag-usap-usap kami magkakaklase na kami na lamang ang mag-aambag-ambag ng tig 2.50 para lamang mabayaran ang bayarin ni Jovi. Mabuti na lamang at pumayag naman ang aming mga kaklase nun. Si Lorna ay pinakiusapan ng kanyang lola na yung pambili sa kanya ng regalo ng mga magulang niya ay ibibili na lamang niya ng bigas para kina Jovi. Ako naman dahil sa wala naman ng kaming pera, nag-ambagan na lamang kami ng mga kaklase ng konting halaga para maibili sila ng kung anong pangangailangan. Lahat ng ito, hindi alam ng kaibigan namin. Araw ng Huwebes, tandang-tanda ko ang araw na ito. Papunta kami sa bahay nila Jovi. Rinig naming pinapagalitan siya ng kanyang nanay dahil siguro sa nagpaalam siya ditong pupunta kami. Dahil rinig namin na wala sila ni kahit ano tapos sira pa ang bahay nila. Tapos mag-iimbita pa siya ng mga kaibigan. Parang hindi na sana kami tutuloy pero nakita kami ng kapatid niyang naglalaro sa labas ng paparating. Kuya! Nandito na yung mga kaklase mo. Maraming dala. Sigaw ng kanyang bunsong kapatid. Kagad namang lumabas si Jovi sa pinto. Kasunod ang kanyang nanay. Si Julio ang pinakamatanda sa aming lahat na magkaklase. Siyang may pasan-pasan ng isang sakong bigas. Nakita namin ang pagkagulat ng kanyang ama at ina. Si Jovi naman ay napayuko na bahagyang napahiya sa aming dala nun. Bakit ang dami niyong dala? Para saan ang lahat ng yan? Tanong ng kanyang ina. Sa inyo po ito, tita. Regalo na din namin kay Jovi. Ang sipag po kasi niya sa eskwelahan eh. Siya yung tumutulong sa amin kapag nahihirapan kami sa aming takdang aralin. Matalino naman kasi talaga ang kaklase namin ito, Sir Seth. Palagi nga lang talaga ang pagliban sa klase gawa ng mahirap nga buhay nun. Tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Dahilan, para hindi ito nakasama sa listahan ng mga may honor na estudyante. Napaluan naman ang kanyang ina sa ginawa namin para sa kanila. Samantalang si Jovi ay namumula habang nagpapasalamat. Tahimik naman habang halatang nahihiya din ang ama ni Jovi.
Gusto niyo ba ng kulabo? Tanong ng kanyang ama. Oo naman kami. Ang kulabo po yung juice o yung inumin na nakukuha sa may niyog. Gusto kasi naming masarap gawa ng pampapawi ng uhaw. Doon na natigil ang tila ba pagkailang sa amin ng pamilya ni Jovi. At doon na napako sa buko ang atensyon naming lahat. Ang kanyang ina naman ay tuwang-tuwa habang hinahandaan kami na makakain. Siyang nagluto ng binili naming ulam na isda. Siya nga po pala tita. Pinapatanong ni Lola kung mag-aaral daw po ba si Jovi sa kolehiyo. Sabi kasi ni Lola, ipapasok niya to bilang isang working student sa CPU. Para po wala na kayong gagastusin sa pag-aaral niya. Kung gusto niyo lang naman po. Tanong dito ni Lorna. Biglang lumiwanag ang mukha ni Jovi pagkasambit dito ni Lorna. Napangiti naman ang kanyang ina at nagtanong kung totoo ba ang sinabi ni Tot. Siyempre, totoo yun. Dati kasing guro sa paaralan na yun ang kanyang lola. Doon din nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mami. Tanging siya lamang ang may puso na mag-aral sa pampublikong paaralan. Nakuha niya ito sa kanyang ama kung saan nakapagtapos din ng pag-aaral sa pampubliko noon. Kung ganun iya, pakisabi sa lola mo na salamat at matutulungan niya kami para makapagtapos si Jovi sa pag-aaral. Ako naman inapako ang mata ko kay Christina noon. Nakatitig kasi ito kay Lorna ng tila ba. Parang may inggit na hindi ko maintindihan. Hoy Christina, okay ka lang ba? Ba't kung makatitig ka kay Lorna, kulang na lang lunukin mo? Natatawang tanong ko dito. Wala naman Veronica. Namamangha lang ako sa kabaitan ni Lorna. Simula noon ay hindi nawawala ang mga mata ko kay Christina. Tuwing tinitingnan nito si Lorna. Mabilis na lumipas sa mga oras. Hindi na namin namalayan ang paglipas nito dahil lubhang nasiyahan kami sa mga kapatid ni Jovi. Pati ang kanyang nanay at tatay na kanina lamang habang paparating kami ay galit. Ngayon masaya na. Masaya kaming umuwi. At habang naglalakad kami pabalik ng eskwelahan para makauwi na, napag-usapan namin kung kaninong bahay kami pupunta kinabukasan. Bigla namang sumagot si Christina. Sa kanila na umano. Lumapit pa ito kay Lorna na dapat ay sumama sa amin na pupunta sa kanila noon. Hindi naman nagdalawang isip na umuo si Lorna. Oo naman oh. Uubusin nga natin yung bahay ng mga kaklase natin eh. Pupuntahan natin lahat. Todo naman ang isi ni Christina sa sagot na yun ni Lorna. Hindi ko naman alam kung bakit parang sa unang pagkakataon nangilabot ako sa kaklase namin na ito. Hindi ko na lamang yun inintindi pa. Nabaling ang atensyon ko sa kalokohan ng mga kaklase ko habang naglalakad kami noon. Kinabukasan ay para bang may isang parte sa utak ko na nagsasabing huwag na kaming tumuloy sa bahay ni Christina. Pero wala eh. Excited na mga kaklase namin pati na din sina Lorna at Jovi. Kung kaya't hindi ko na lamang sinabi pa kung ano ang nasa isipan ko noon. Nag-practice naman kami ng para sa pagtatapos namin ng umagang yon. At sa tanghali ay doon na kami pumunta sa bahay nila Christina. Sumakay kami ng tricycle papunta sa lugar nila. At pagbaba namin ng tricycle, kailangan lamang naming tumawid sa isang mahabang pilapil para makarating sa kanila noon. Nasa gitna kasi ito ng palayan. Habang nasa pilapil kami, napakasarap ng samyo ng hangin. Medyo may kalayuan kasi ito sa mismong bayan kung kaya't hindi masyadong marami ang sasakyan na bumabiyahe sa lugar na yon. Pero nang malapit na kami sa bahay nila, bigla na lamang bumigat ang hangin na nararamdaman ko. Yun bang hangin na may dalang negatibong pakiramdam? Maya-maya ay nilapitan ako ni Martin at tinanong kung ayos lamang ba ako. Umuo naman ako noon.
Tinanong ko siya kung bakit. Ayon sa kanya, nakita niya kasi umanong hindi ako komportable. Kanina pa ako umano ganon. Paano mo nalaman yung nararamdaman ko, Mart? Ano ka ba? Ganon din yung pakiramdam ko eh. Baka nakalimutan mo, manggagamot si Lolo. Pagpapaalala nito. Ayaw nga pala no. Bakit parang naging makakalimutin na yata ako? Naunang hinawakan ni Christina ang kamay ni Lorna. Kaagad na ipinakilala sa kanya mga magulang. Abot tenga naman ang pagkakangisi ng mga magulang nito. Habang inaabot ang kamay ni Lorna at nakipagkamay. Kasunod noon ay ang pagtitig nito sa amin ni Martin ng mabigat at tila ba nagpapahiwatig ng parang hindi kami gusto. Maya-maya pa, Sir Seth. Bigla na lamang akong nakaramdam ng panghihina. Para bang umiikot ang paningin ko nun. Dali-dali akong sinalo ni Martin at hindi ko na namalayan ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako na nasa bahay na ako nila Martin at nagamot na ako ng lolo niya. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Ikinuwento niya namang bigla na lamang akong natumba. Mabuti na lamang at nasalo niya umano ako nun. Pinipilit pa siya na ipasok ako sa bahay nila Christina pero hindi na ito pumayag pa. Tinulungan na lamang siya ni Ricky na iuwi ako. Pero imbes na sa bahay ay sa bahay ng lolo niya ako dinala. At si Ricky na lamang ang pumunta sa bahay para ipagsabi sa mga magulang ko ang nangyari nun. Maya-maya pa, dumating na si Ricky kasama sina mama at papa. Napatanong sila kung ano ang nangyari. Ikinuwento naman ito kung ano ang nakita niya ay kung paano ako nahimatay. Hindi niya nakayanan ng usog na ipinadapo sa kanya. Usog? Paano? Sino may gawa? Hindi ko alam kung bakit pero dali-dali kong naisip si Lorna. Tinanong ko si Martin kung ano na ang nangyari kay Lorna nun. Sinabihan ko si Papa na kung pwede ay sunduin ang mga kaklase namin. Total ay 4:00 pa lamang ng hapon. Sandali lang, may kukunin lamang ako. Dali-daling pumasok ang lolo ni Martin sa kanyang silid. May kinuhang supot nun. May laman ang supot na yon na dinurog na bahay ng kabibe. Inihalo niya ito sa may abo at asin. Isaboy niya ito doon sa daan pagpasok niyo sa mismong entrada ng barangay na inyong papasukin ha. Aalisin nito yung anumang sabulag na bumabalot sa lugar. Pagbibigay panuto ni Lolo Birong. Nagpasalamat ang aking ama at kaagad nang niyaya ang dalawa kong kaklase na samahan siya sa pagbalik sa lugar. Pagdating nila sa bukana ng barangay, sinunod nila ang tagubilin ni Lolo Birong. Doon ay parang may naramdaman silang bagay na bigla na lamang umanong nahawi nun na nagpaklaro ng kanilang paningin. Saglit pa lamang sa pagpapatakbo si Papa ng tricycle nang makita nila ang mga kaklase namin na tila ba inis at pagod na pagod ang mga ito. Lalo pa silang nag-alala nang makita nila si Lorna na tila ba naglalakad lamang nang walang malay. Ganon din si Jovi. Dali-dali nilang binusinahan ng mga ito. Kaagad na inalalayan ni Martin si Lorna para ipasok sa tricycle. Ganon din si Jovi. Yung iba naming kaklase, nagsisakay na sa tricycle din. Ang isa naming kaklase na si Rosalie ay nagsabi na maglalakad na lamang siya dahil wala siyang perang pamasahe pero sinabihan siya ni Papa na sumakay na at hindi na niya kailangan pang magbayad basta't sabay-sabay silang makakauwi ng ligtas nun. Bali pinagkasya silang lahat sa tricycle, Sir Seth.
Bago pa sila umuwi ay nagsaboy pa ulit si Papa ng pangtanggal ng sabulag. Pagkagawa ni Papa noon, meron siyang narinig na parang hangil ng para bang nasa bandang loob ng irigasyon. Nagulat silang lahat sa kanilang narinig kung kaya't kaagad na pinatakbo ni Papa ang tricycle. Sa kanilang daan pabalik sa bayan, madadaanan nila ang bahay nila Jovi. Binusinahan kagad ito ni Papa at tinawag ang ama niya. Sinabihan itong sumama sa kanya pabalik sa bayan para samahan ang anak. Hindi pa man ito nakakapagpalit ng damit galing sa pag-aani, pero kaagad na itong sumama sa kanila. Ganun din ang madaanan nilang bahay nila Julio. Kaagad na nitong tinawag ang kanyang ama para sumama. Mabuti na lamang at sumama din ito ng mga panahon na yon. At dahil may tricycle naman sila na sarili, sila nang nagmaneho. Lumipat na rin yung ibang mga kaklase nila sa tricycle ng ama ni Julio para hindi magsiksikan nun. Pagdating sa bahay ng lolo ni Martin, kaagad nang pinasok ang nooy walang malay na sina Lorna at Juvie. Inutusan naman ni Lolo Birong si Papa na sunduin ang lola ni Lorna. Hindi naman alam ni Papa ang bahay nila kung kaya't sinamahan na siya ni Martin nun. Sumama na rin sa kanyang ama ni Julio. Habang sa daan, nagtataka ang ama ni Julio. Nagtanong kung anong nangyari sa mga bata. Sumagot naman si Papa na hindi niya rin alam. Sumusunod lamang din siya sa utos ng matandang albularyo. Pagdating nila sa bahay nila Lorna, maraming tao doon. Tinawag ni Papa ang pangalan ng lola nito na si Lola Tersing. Nakilala naman ng matanda si Martin. Nagtanong ito kung bakit naroroon. Lola, si Lorna ho nasa bahay ni Lolo. Ginagamot. Ano? Bakit? Anong nangyari sa anak ko? Tanong ng lalaki na kanilang pinagtanungan. Sa bahay ng lolo ko na lang po isasalaysay nangyari. Sumama po kayo. Kaagad namang kinuha ng Papa ni Lorna ang susi ng sasakyan at kaagad na umalis kasama ang kanyang mami at lola. Pagdating sa bahay ng lolo ni Martin, nakita nila ang aming mga kaklase na nagpapahinga. Si Lorna ay kasalukuyang ginagamot ni Lolo Birong. Nanghihina pa rin ito, pero gising na. Si Jovi ay tuluyan na ring nagising pero nakaupo lamang din ito habang pinapainom ng kanyang ama ng tinimplang gatas. Ako naman ay kasalukuyang inaalalayan si Lorna habang tinatanong ko dito kung ano ang nangyari sa bahay nila Christina. Maya-maya pa, kaagad na pumasok ang kanyang mami at daddy. Niyakap siya ng mga ito. Napaiyak si Lorna sa tuwa dahil sa wakas ay makakasama niya na umano ang kanyang mga mahal na magulang. Nagtanong ang mga ito kung anong nangyari noon. Ayon kay Lorna, napakabilis umano. Hindi umano nila alam kung napano sila. Basta ang huling natatandaan nila, tinawag umano sila ng mga magulang ni Christina sa loob ng silid. Sinong kasama mo nang tinawag ka niya? Si Jovi po. Saan si Jovi? Sino si Jovi? Tanong naman ng kanyang ama. Ako po. Bakit kayo tinawag? Anong ginawa sa inyo? Ayon sa mga ito, may binigay umano silang parang prutas sa kanila. Pero hindi na maganda ang pakiramdam ni Jovi sa bagay na yun kaya tinanggihan niya ito. Kakagat na sana si Lorna kaso sinadya itong tapikin ni Jovi sa may kamay. Nahulog umano ang bagay na yun sa may sahig at laking gulat nila nang gumalaw umano ang bagay na yun. Na tila ba may buhay. Kaya't pareho umano silang napasigaw ni Lorna. Yun ang huling natatandaan ni Jovi noon.
Si Lola Tersing ay napatingin kay Lolo Birong. Birong, anong nangyari sa mga bata? Itong si Veronica ang naunang inusog. Siya ang nakaramdam ng hindi maganda sa mag-asawa. Naunang nawala ng malay kung kaya't dinala siya dito ng apo ko. Sa nakita ko sa kanya, pinasundo ko na sila sa tatay ni Veronica. Gusto pa nga sanang dalhin ng nanay ni Lorna ito sa ospital pero sumagot ang kanyang ama na wag na. Na hindi umano kailangan ng anak nila ng doktor. Na makinig umano sila kay Lolo Birong. Maging sila umano ay nagkaroon din kasi ng karanasan na kakaiba. Saan ba kayo pumuntang barangay, anak? Sinagot ito ni Lorna. At nagulat kami nang biglang napamura ang ama ni Lorna noon. Ayon sa kanya, kilala niya umano ang mga magulang o angkan ni Christina. Muntik na rin umano silang mabiktima noon ng mga kaklase nila. Kilala umano ang pamilya ng mga ito na hindi tumatanda. Nasaan ang mga batang hindi naapekto ng pang-aaswang ng pamilyang yon? Tanong ng kanyang ama. Itinuro naman ito ni Lolo Birong at nagsabi ang daddy ni Lorna kay Papa na, halika pre, samahan mo ako at ihatid natin yung mga batang ito. At yun ang ginawa nila. Nagpresenta pa si Martin na sasama sa kanila. Pero si Jovi at Lorna ay hindi pa pwedeng umuwi noon. Patuloy pa rin silang binabantayan ni Lolo Birong. Ako naman ay sinabihan niyang pwede na akong umuwi pero nakiusap ako kay mama na kung pwede ba akong manatili para samahan ng mga kaklase ko. Wala namang nagawa si mama, kundi payagan ako. Ayaw mong umuwi, iha? Nako, basta wag kang matatakot mamaya, ha? Ang akala ko'y pagbibiro lamang yun sa akin ni Lolo Birong. Opo, Lolo. Hindi ako matatakot. Total, maayos ka naman na. Nandito na rin ang papa mo kaya uuwi na ako, ha? Mamaya, magsiuwian ng ate at kuya mo, hindi pa ako nakapagluto ng hapunan doon. Pagpapaalam ni mama. Pumayag naman ako na umuwi na ito. Kulang-kulang 1 oras bago makabalik sina Papa at Daddy ni Lorna sa paghatid sa mga kaklase namin. Inihatid na rin nila pauwi ang tatay ni Jovi. Pinauwi na rin ito ni Lolo Birong para masamahan ito ang kanyang mag-iina. Binigyan din siya nito ng pangontra sa aswang na sinunog na bahay ng kabibe. Hinaluan ng abo at asin. Sinabihan siya nitong bago pumasok sa bahay nila ay sabuyan niya muna ng abo ang palibot ng kanilang bahay. Lalong-lalo na ang labas ng kanilang pintuan sa harap at sa likod. Tinulungan naman siya ni Papa at ni Martin sa kanyang ginawa bago sila bumalik sa bahay ni Lolo Birong. Ay naman kay Lolo Birong, wala na umano kaming ibang gagawin kundi hintay ng oras na pagbisita ng mga nilalang. May dala namang pagkain ang Papa ni Lorna nang bumalik ito. Isinintabi na muna namin ang takot at kumain na rin kami ng hapunan. Naku, itong mga bata na to. Hindi ko talaga naisip na mangyayari din sa kanila yung mga naranasan namin magkakaibigan ng kabataan namin eh. Magkaiba lang. Puro kami binata. Sila magkakaklase na inimbita ng anak ng mga aswang. Sa dinami-dami niyong magkaklase, bakit kayong dalawa lang yung balak biktimahin ng mga yon? Magtapat nga kayo. Magsyota ba kayong dalawa? Tanong ng daddy ni Lorna. Hindi po ah. Sagot ni Jovi noon. Hindi nga ako nanliligaw kay Lorna. Kung ganon, ano yung dahilan kung bakit galit na galit yun sa inyo? Doon ko sinabi na sa palagay ko. Dahil sa sinabihan ni Lorna si Jovi na ipapasok siya ng kanyang lola Tersing bilang isang working student sa isang universidad. Gawa nang nakita ko ang biglang pag-iba ng kilos ni Christina matapos sabihin ni Lorna yon. Nang marinig ito ng daddy ni Lorna,
Kagad itong lumingon sa biyenan. Parang naulit lang yung nangyari sa amin ni Rosalie nun, ma. Wika nito. Pansin ko din yan, iho. Baka may gusto ang babae na yun sa'yo, Jovi. Nang sinabi ito ng matanda, dali-daling kinuha ni Jovi ang kanyang bag. Ipinakita nito sa kanila ang sulat ni Christina. Nasa 3 piraso yon. Ang iba doon ay itinapon na niya umano. Napapangiti ako na natatakot. Sabay sabi ng mahirap pala maging karibal si Christina. Si Lorna naman ay napakunot ng noonon. Napatanong kung paano siya naging karibal. Hindi naman nga sila ni Jovi. Napakasilosa pala niya eh. Makikita niya sa akin bukas. Galit na galit pa si Lorna nun. 10:00 ng gabi. Nagsimula na kaming makarinig ng mga angil. Ayun na! Ayun na sila! Mabuti naman para matuldukan na ang matagal nilang pananalanta. Lalo na sa mga kabataan. Naging alerto sila Papa at Daddy ni Lorna. Si Marty naman ay inaalalayan ng kanyang lolo Birong sa ginagawa nitong ritual. At dahil kaming 3 ang kamuntik naging biktima ng mga nilalang, kung kaya't ginupitan kami nito ng buhok sa ulo. Inilagay nito sa isang lata na may lamang nagbabagang uling, insenso at palaspas. At ang usok nito ay ang ginamit para pausukan silang 3, na siyang mas lalong ikinagalit na mga nilalang sa labas ng bahay. Lalo silang nag-ingay nun. Maya-maya pa, may mga bagay kaming naririnig na para bang hinahagis sa may bubungan. Parang lupang tuyo. Kung kaya't napilitan si Lolo Birong na kunin ang pinaghalo nitong abo ng sinunog na kabibe. Abo na galing sa kanilang abuhan at asin. Inilagay nito sa umuusok na uling kasama ang iba pang sangkap na ginawa ni Lolo Birong. Nagdasal si Lolo habang nilalagay niya ang huling sangkap ng kanyang ginagawang pagpapausok. Mas lalong lumakas ang tunog. Kasunod noon ay ang paglakas ng hiyaw ng mga ito. Para bang gigil na gustong pumasok sa bahay ng albularyo. Ilang sandali pa, may malakas na pag-uga ng lupa na tila ba may tumatakbong kung anong nilalang. Mas lalo pang nilakasan ni Lolo Birong ang pagpapausok na pumuno sa buong kabayan. Ang kaninang parang naririnig namin na nagpapauga ng lupa at bumabangga sa pader ng bahay. Bigla na lamang nawala. Kasunod nito ay ang malakas na sigaw ng isang babae. Mabilis din itong tumatakbo sa pagsugod sa bahay pero nang makapasok ito sa bakuran, kagaya ng unang nilalang, bigla na lamang din itong lumagapak at maya-maya pa, puro iyak na may kasamang malalim na paghinga ang naririnig namin. Walang ano-ano. Narinig namin ang boses ni Christina. Tinatawag nito ang kanyang ama at ina. Gusto pa sana nitong pumasok sa bakuran pero hanggang sigaw lamang ito. Umuwi ka na, dalaga. Hindi mo na makukuha pa ang mga magulang mo. Kung hindi ka kagaya nila ay makakapasok ka sa bakuran ng walang mangyayari sa'yo. Pero sa halip na pumasok, narinig namin na tumakbo palayo ang dalagang yon. Habang nagsisisigaw ito. Sabi ko na nga ba, isa ka ring mapagpanggap. Kasunod ng pagtakbo nito ay ang pagpailaw ni Lolo Birong sa labas. Doon namin nakita ang mag-asawa na unti-unting bumabalik sa orihinal nilang anyo. Di na kami nagulat nang makita namin na yon ang mga magulang ni Christina. Nilabas ito ng albularyo at ni Martin.
Pero nakapagtataka gawa ng ang kanilang katawan ay may kulay itim na tila umuusok na para bang buhay na siyang pumapasok sa bote na maliit. Pagkatapos pumasok sa bote ng itim na usok, sa maniwala man kayo o sa hindi, unti-unting kinakain ng lupa o naaagnas ang katawan ng mga ito. Kinabukasan bago pa man magbukang liwayway, pumunta sila Papa at Daddy ni Lorna kasama si Lolo Birong sa bahay ng mga nilalang. Pero wala na silang naabutan pa pagdating nila sa lugar. Bukas ang tahanan ng mga ito. Wala si Christina. Nakita nilang nakabukas na ang isang baol na kung hindi sila nagkakamali, lagayan ng mga kasuotan ng kaklase namin. Ibig sabihin, naglayas ang anak ng mga nilalang. Kailangan nating bantayan at paalalahanan ng maayos sa mga bata. Sinunog nila ang bahay ng mga nilalang kasama ang lahat ng bagay na nasa loob na pagmamay-ari nito. Hinintay nilang matupok yun bago sila bumalik sa bahay ng manggagamot. Araw ng pagtatapos, nagtaka kami kung bakit hindi tinawag ang pangalan ni Christina. Para bang hindi siya nag-aaral sa paaralan na yon. Pagkatapos ng seremonya at naghahanda na magsiuwian, doon kami pupunta sa bahay nila Lorna noon para kumain. Para sama-sama pa rin kami magkakaibigan. Habang masaya kaming kumakain ng hapunan ay napalingon ako sa labas ng bakuran ni Lorna. Nakita ko si Christina, Sir Seth. Nakangisi habang nakatanaw sa loob. Nang sundan ko ang tinitingnan nito ay nakita ko ang isang ginang na buntis na hinihimas-himas nito ang kanyang tiyan na para bang nasasaktan. Naglalaway si Christina na wala sa sarili, kung kaya't hindi nito namalayan si Lolo Birong na nasa kanyang likuran. Hinataw siya nito ng buntot pagi. Humiyaw. Pero nakapagtataka na hindi ito naririnig ng mga tao maliban sa amin na nakakita sa kanya. Ayon kay Lolo Birong, meron umanong orasyon siyang ginawa para hindi na makatakaw pansin ang pagsisisigaw ng aswang. Maya-maya pa ay tatakbo pa sana ang babae, pero bigla itong dinakma ni Lolo. Hindi namin alam, Sir Seth, pero pagkadakma niya ay naging sa pusa itong si Christina. Mabilis niyang ipinasok ito sa sako at kaagad na itong sumenyas na aalis na siya. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay wala na kaming nakuha pang balita kay Christina.